Good morning. Morning. Okay, salamat sa Panginoon sa oras na ito na tayo po ay mag-aaral ng Kanyang salita. Salamat sa Panginoon muli at binigyan tayo ng magandang panahon para po maganap at wala tayong may dahilan na hindi po tayo sasamba sa Panginoon ngayon po umagang ito. So ating na pong buksan ang ating mga Bibles sa Joshua chapter 24 verses 14 to 16. Joshua chapter 24 verses 16 to 14. Basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Okay, ang sabi po sa verse 14, "Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord." But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond you, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Together, then the people answered, "Far be it from us to forsake the Lord, to serve other gods." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ito na inyong binigay sa amin. Salamat po sapagkat mapapag-aralan na namin ang inyong salita. Sa inyo po, Panginoon, patuloy na patnubay, pangunguna, pagtuturo. Lord, nawa ay buksan mong puso't isipan namin. Tulungan mo kami na maintindihan ito, lalo na sa amin pong mga families, may apply namin po sa amin pong mga buhay. At nawa ay magkaroon ng improvement ang amin pong mga relationships, ang amin Panginoong samahan sa amin pong family. Gabayan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, sa pagkat ang dinilangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Meron pong pinakamahal at pinakamatalino na ibon. No? Hindi ko alam kung alam niyo itong ibon na ito. Ang tawag dito sa ibon na ito ay African Grey. No? African Grey. At itong African Grey na ito, as I've said, ito ang isa sa pinakamahal na ibon. No? Ito ay nagkakahalaga. Depende sa lugar at depende sa edad. No? $500 to $4,000. Okay? Isa. Bakit ganyan kamahal ang ibon na ito? Sapagkat sabi nila, ito daw isa sa pinakamatalinong ibon. Kaya niyang magsalita ng 5 languages. No? At marami siyang pwedeng matandaan na vocabulary. No? So, yun ang dahilan kung bakit napakamahal ng ibon na ito. Itong parrot na ito, kumbaga sa variety siya na parrot. So, isang araw, may isang Pilipino na nagtatrabaho sa US at narinig niya sa mensahe ng pastor, "You have to honor your parents." So, sabi niya, paano kaya mapaparangalan ang aking mga magulang? Nakita niya to. Ibon na to. No? Sabi niya, sige, ibibili ko ng ibon ng parents ko. Papadala ko sa Pilipinas para maparangalan sila. Kasi for sure, pag nalaman nila kung gaano kamahal ito at kung gaano katalino ang ibong ito, matutuwa sila. No? They will feel special. So, nakipagtawaran itong Pilipino na ito at nabili niya. No? And then pinadala niya. No? Hindi ko alam kung pinalalamog niya or shopping from US to Philippines. At natanggap ng mga parents. After one week, tumawag yun itong Pilipino. No? At sabi niya, "Dad, Ma, how's the bird?" No? Sabi niya, "Okay anak, thank you very much. Ang sarap." Inadobo nila. So, alam niyo po, pagka hindi mo alam ang dahilan bakit binigay sa iyo or meron kang bagay na yun, it always ends to disaster. Di ba? Pag hindi mo alam ang purpose kung bakit meron ka nun. Alala ko nung high school kami, may project kami na meron akong pinupukpok na pako. Wala akong makitang martilyo. So, nakakita ko ng hollow blocks. No? At nung makita ko yung hollow, sabi ko, matigas-tigas to, pwede to. Pag lampas kong ganun, sumabog yun.
hollow blocks. Bakit siya sumabog? Sapagkat hindi siya martilyo. No? Hindi siya hammer. Hindi yun ang purpose niya. Di ba? At ngayong umaga mga kapatid, ang gusto ko pong makita natin sa mga illustrations niya. Most of us, if not all of us, hindi natin alam ang purpose ng family. No? Kaya hindi natin ito masyadong inaalagaan. Hindi natin ito ipinaglalaban. Hindi natin ito sinisikap, no, na i-maintain. Di po ba? Ngayong umaga, at ngayong buwan na to, yan ang ating pong sa biyaya ng Panginoon nawa makita po natin. No? Yung kahalagahan ng family. Bakit ito create ng Panginoon? No? Bakit member tayong lahat ng isang pamilya? Di po ba? Di ba pwede namang i-create ng Panginoon na solo lang? Di ba? Dapat, kumbaga si Adan, dapat, kumbaga pwede naman niyang gawin na si Adan. Nandun sa Garden of Eden. Si Eve nandun sa kabilang garden. Di na sila nagkita. Siguro mas maganda pa nangyari. Ano? Kung gano'n ang ginawa ng Panginoon. Pero ang ginawa ng Panginoon, no, ang dahilan kung bakit niya create si Eve is because of Adam. Parang le-lecture na ako dito ng kasal. But my point is, may purpose ng Panginoon, bakit niya ginawa itong mga bagay dito? Bakit natin na-experience, no? Bakit meron tayong family? Okay? So, yung usapan natin ngayong buwan, no? Family matters, no? Mahalaga ang family o mga bagay about family. Nakita natin, if you want to build a family, let God build it. No? Build your house. And then, nakita natin din yung rules and roles ng husbands and wives at yung parent-child relationship last week. Ngayon pong umaga, since this Sunday is the last Sunday of the month, no? Kumaga ito ay culmination ng ating pong theme for this month. Mga kapatid, kung gusto po natin ang maging matatag, malakas, no, ang ating pong family, no, hopefully, yung first, second, third Sundays na pinag-aralan natin yun, nakita na natin, no, kung ano ang gusto ng Panginoon na mangyari sa bawat family. I hope and I pray this morning, sa ating pong pag-aaralan, no, ito yung magkikip sa atin. Kasi magaling magsimula. No? Tayo mga Pilipino, tawag nila mingas kugo. No? Talagang siglang-sigla tayo. Pero lagi nating problema, no, is how to be consistent. No? Yung tuloy-tuloy. Ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito, paano natin mamimaintain yung gano'ng estado ng ating family. Okay? So, ngayong umaga, pag-uusapan po natin, serving the Lord as a family. For us, no, to remain strong, no, or magtuloy-tuloy yung strength ng ating pong family, we need to serve as a family. We need to serve the Lord as a family. Okay? Hindi yung, si tatay lang masipag. Sige. O kaya, si nanay lang ang masipag. Or sa mga parents, ewan ko kung may narinig kayo ganito, sige kayo na mga anak, malalakas pa naman kayo eh. Kami, mga matatanda na kami, dito na lang kami sa bahay. Di ba? May mga ganun. May mga na-meet akong ganun, may mga nakilala akong ganun. No? May mga bata na lang. Para sa mga bata na lang yan. Pero dito, makikita po natin, no, sa pag-uusapan natin ngayon, no, ang role, no, po, ng mga parents, no, at ng buong family, no, para manatiling malakas, matatag ang ating family, we need to serve the Lord as a family. Hindi lamang si tatay, hindi lamang si nanay, hindi lamang ang mga anak. Kundi, as much as possible, we pray, mga kapatid, padalangin natin that we will go together. Okay? So, kung babalikan natin itong Joshua chapter 24, no? Matanda na po si Joshua dito, no? Si Joshua, siya po ang sumunod na leader nung mamatay na si Moses. No? So, alam po natin na ang mga Israelites, sila ay naging slave sa Egypt for 400 years. No? And then after that, nung nakita ng Panginoon, hirap na talaga sila. Pinili niya si Moses, no, to save them. Okay? And then nung finally nakalabas sila sa Egypt,
no? Tumawid sila sa Red Sea. No? Talagang hinawi ng Panginoon yung dagat para makadaan sila. Okay? And then, papunta sila ng Promised Land. Supposedly, alam nyo, ang Promised Land is 11 days walk lang from Egypt. Pero inabot sila ng 40 years. Imagine that, no? Alam nyo kung bakit? Because of their stubbornness, because of their disobedience. Every time na sila ay sumusuway sa Panginoon, dinadagdagan ng Panginoon. Okay lang sana kung days, no? 40 days, no? O kaya ay 365 days. 40 years, paikot-ikot lang sila sa wilderness. At kung titingnan natin sa Deuteronomy, inalaw ng Diyos yun, no? To humble the Israelites. Kapag napakatigas ng mga ulo nila. And then finally, malapit na sila sa Promised Land, isang ilog na lang ang tatawin nila, at Promised Land na. Pero si Moses, sa nakakalungkot na bagay, ay hindi inalaw ng Diyos na makita ang Promised Land. Sapagkat meron siyang isa na sinuway sa Panginoon. Nakakalungkot, ano? Pero yun talaga ang gandun lang talaga si Moses. So itong si Joshua ang kanyang kapalit. Okay? At pinanguhan siya ng Panginoon na kung paano naging visible, no? Kung paano ko sinamahan, tinulungan, no? Si Moses, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Just obey me. Just follow my words. Yun ang sabi ng Panginoon. At yun ang ginawa ni Joshua. And then 45 years after na makonquer nila ang Promised Land, no? Ito na yung kanyang may ultimo at Diyos. 110 years old na siya. Okay? Dito. Ang sabi niya, sa verse 14 and 15, no? Ay makikita natin, by the way, ito yung map ng Israel nung hindi pa siya na-divide, nung hindi pa nila na-conquer. Well, after 45 years, ito na, pinag-divide na sa 12 tribes yung Promised Land. No? Actually, yan ay Canaan. Pero nung i-divide ng Panginoon para sa 12 tribes, naging Israel na. Okay, so, pakita natin dito na sa matandang edad na ni Joshua. Pwede nga sabihin na retired na ako. Diba? Katulad siguro nung sinasabi ng ibang mga parents, sa mga bata na lang ang pagpunta sa church. No? Sa mga bata na lang ang pagsiserve sa Panginoon. Kami, dito na lang. Diba? Pero, at 110 years old, no? Ito pa rin ang sinasabi ni Joshua. No? Sabi niya, as for me and my house, in my household, we will serve the Lord. By the way, tumpak yung salitang household. No? Kasi ang ibig sabihin nun, lahat ng nakatira sa bahay niya, kahit katulong, no? Kahit marahil biyanan niya, basta lahat ng kamag-anak na, yun po ang ibig sabihin ng household doon. Hindi lang yung immediate family. No? Hindi. Ang goal ni Joshua is to bring everybody, no? All his relatives, all his loved ones, in serving them. Okay? So, sa atin po magpapatuloy, dito po sa statement na ito, dito sa farewell statement ni Joshua, meron tayong tatlong makikita na nilalaman. 3 contents of his last statement na napakahalaga na tandaan natin if we want to serve the Lord as a family. Okay? At as we serve the Lord as a family, then our family will be stronger and better. Ang una na makikita natin, the challenge. No? Ano yung hamon ni Joshua? Hindi lang sa sarili niya, hindi lang sa family niya, but sa buong Israel. Okay? Sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Okay? Ito yung kanyang challenge. Mamili kayo kung sino ang paglilingkuran ninyo. Mga kapatid, ang gusto kong makita natin dito,
hindi pinag-uusapan dito kung maglilingkod ka ba o hindi. Hindi yan ang issue dito. The issue here is, who will you serve? No? Sino ang maglilingkuran mo? Sapagkat dito, ang sabi niya, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. Okay? So, that time, may mga existing gods na, right? Yung Euphrates beyond the river, ito yung pinanggalingan ni Abraham. Okay? Na kanilang ninuno, nung ancestors. No? Doon sa kanilang pinanggalingan, in fact, yan ay, Iraq ngayon. Yung pinanggalingan ni Abraham, no? Yung Babylon. Na-realize ko nga habang pinag-aaralan ko ito, siguro, ang mga Hudyo pala, mga Iraqis. No? Kasi ito yung galing sa Abraham no? Sa Iraq. Okay. Pinapunta lang siya ng Panginoon dito sa Promised Land. Pero kailangan pa nating i-research. Naisip ko. Okay? But, ang point ko dito mga kapatid, doon sa Babylon, ang dami nilang mga gods na sinasamba. At siyempre, noong unang panahon, pagka ikaw ay magulang, dapat ituturo mo yung faith mo sa iyong mga anak. Para ituro din nila sa kanilang mga children din at sa kanilang descendants. So, practice na yan, na ipinapasa nila yung kanilang belief. At nakakalungkot nga lang na ito nga kanilang God pala, o kanilang mga gods, hindi pala totoong gods. Ang tunay na God ay the God of Israel. No? Sapagkat pinatunayan ng Panginoon during that time na no match yung mga gods na sinasamba ng mga nakapalibot sa kanila. No? Itong the gods of the Amorites, na kung saan binigay sa kanila na lupa, meron din silang mga gods. Sa Egypt, meron din silang mga gods. Pero yung mga yun, no match sa only one God ng Israel. At yun ang nakita ni Joshua. At yun ang challenge nila sa kanyang katandaan. In fact, malapit na siyang mamatay dito. Yun ang sabi niya. Choose for yourselves whom you will serve this day. At mga kapatid, hindi ko alam kung gaano kahirap sa kanila that time kung sino dapat nilang piliin. No? Mahirap sapagkat for 400 years, yun ang tinuro sa kanila na sambahin. Yung mga gods of Egypt. No? Yung gods, kumbaga, ang mindset nila, kailangan may mga images para sambahin. Then, pagdating ni Moses, nung itinuro niya kung sino yung God of Israel, walang image. Hindi pwedeng makita. Kasi, nasabi ng Panginoon, the moment you see me, you will die. Okay? So, by faith talaga ang kanilang pagsunod sa Panginoon. Diba? Ngayong umaga, yan din po ang challenge sa atin. Siguro sabihin natin, wala naman akong sinasambang mga images. Diba? Pero gaya ng alam po natin, anything or anyone that is between you and God, that is an idol. No? Pwedeng tao yan. Ano ibig sabihin nun? Kung ano man at sino man ang pumipigil sa iyo para mapalapit sa Diyos, yun ay idol. Diba? Pwedeng work, no? Pwedeng relationships, no? Pagka pinipigilan ka parati, no, huwag ka na mag-church ngayon. No? Mag-online ka na lang. Diba? Or, lagi ka naman dyan, ano? Pwede ba pumabsent ka naman? O kaya, lagi ka na lang lagi ka na lang nagbabasa ng Bible, lagi ka na lang nagpipray. Baka pwedeng day off naman. Di mo ba? At pagka yun ay pinapagbigyan mo parati, parang, maintindihan naman ni Lord. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, ang mga bagay na yun ay idols. And many times, sa mga ganong sitwasyon mga kapatid,
laging may ganitong challenge sa bawat isa. Pumili ka ngayong oras na ito. Sino ang sasampay? Sino ang paglilingkod? And for us to choose the Lord, ganito po ang maganda na dapat ilagay natin sa ating mga isip. You have to look back. No? At ganyan ang ginawa po ni Joshua. Kung babasahin po natin ang chapter 24, no? Sinamarize niya ang history ng Israel. No? Kung paano tinawag ng Panginoon si Abraham. No? Ano nangyayari kay Isaac? Ano nangyayari kay Jacob? No? Paano sila pumunta sa Egypt? Paano sila nakalabas? Diba? Paano sila pinagtanggol ng Panginoon? Okay. At paano sila nakarating sa promised land? You have to look back. Mga kapatid, ngayong umaga, marahil kaya laging pangalawa ang Panginoon sa buhay natin. Or laging, halimbawa, pagka nagkasabay ang activity for God and activity natin kung saan. Di ba, minsan, madalas, ini-adjust natin yung activity for God. Parang, mamaya na lang. O kaya, next week na lang. Di po ba? Maybe because hindi natin binabalikan kung ano ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Kasi if you will look back, no, paano kanya iningatan, paano kanya sinuportahan, no? Paano kanya iniligtas sa maraming mga kapahama, then you will choose the Lord. Di ba? Kung uupo ka ngayong oras na to, at i-evaluate mo, i-analyze mo, magre-reflect ka kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo, then that is enough reason for you to choose Him. Diba? Madali lang sagutin ang challenge na yun. Diba? If you know how to look back. So kayo po ba, may time ba kayo na balikan, ano ba, paano ba ako iningatan ng Panginoon? Alam niyo ako pagka inaalala ko yung kung ilang beses na ako mamatay, muntik mamatay. Talaga sabi ko, talagang may plano ka pa sa buhay. Hindi pa tapos ang mission. Pwede na ako mamatay. Pwede namatay na ako doon. No? Pero, wala, buhay pa talaga ako. Masamang dapat siguro ako. May mission pa. At kahit anong mangyari, kahit anong kapahamakan ang atin pong makasalubog, basta't may mission ka pa, the Lord will always save. At ang pinakamatinding kapahamakan, mga kapatid, na dapat natin ipagpasalamat at dapat maging dahilan kung bakit pipiliin natin ang Panginoon kahit anong oras, is when He saved us from our sins. From Hell. Kung hindi dumating ang Panginoong Kristo at namatay sa krus, Kalbaryo, walang kwenta itong mga pinaggagawa natin. Niloloko ko lang kayo, niloloko nyo rin lang ang mga sarili. Pero dahil dumating ang Panginoon, namatay sa krus at nabuhay na maguli, totoo ang kanyang promise sa bawat isa. Na pag tinanggap natin si Jesus bilang sarili tagapagligtas, meron tayong buhay doon. At sa kanyang pagbabalik, papalitan niya itong buhay natin, no? Itong katawan natin, no? From imperfect to perfect. Di po ba? So, look back. No? Anong mga blessings na binigay sa iyo ng Panginoon in the past? Ano kanyang ibigay? Di ba? At alam niyo, na-realize ko, when you count your blessings, alam niyo ba na stress reliever yun? Di ba? Pagka nai-insecure ako, pagka nababagot ako sa buhay ko, no? Pagka naiinggit ako, pagka nanonood ako ng Facebook, no? Yung mga kaklase ko, yung mga kabatch ko, mga colleagues ko, no? Parang buti pa ito mga ito. No? So parang makakawa ka sa sarili. But when you count your blessings, the blessings na binigay sa iyo ng Panginoon, maano ka? Makakalma ka. Diba? Nasubukan nyo na po ba yun? You look back. You look back. Diba? Ang pangalawa,
Or, ito, tingnan natin sa Joshua chapter 21 verse 45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. No? Pinaalala ni Joshua sa mga Israelites, tandaan ninyo, no? Lahat ng ipinangako ng Panginoon natupad. No? Walang pumalya. Kumbaga, 100% natupad siya. And then sa Joshua 23 verse 14, now I am about to go the way of all the earth. Ang ibig sabihin niyan, malapit na akong mamatay. Okay? You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. Okay? Meron ba kayong alam sa umagang ito na pangako sa inyo ng Panginoon? Sa inyong pag-aaral, sa inyong pagbabasa, sa inyong pakikinig ng salita ng Panginoon. May nakuha ba kayo na, may promise ang Panginoon sa akin? Itong mga promises na ito, hindi ka agad-agad tinupad ng Panginoon. Pero ang punto dito ni Joshua, tinupad na sa tamang paraan at sa tamang paraan. Yung promises ng Panginoon sa atin, mga kapatid, tutuparin niya yan, no? Sa tamang paraan at sa tamang paraan. Pero tutuparin niya yan. Okay? Lahat ng promises ng Panginoon, mangyayari. Walang papalya. Yan ang pinaalala ni Joshua sa mga Israelites. Okay? So you need to look back. Second, you need to look around. No? Tingnan mo kung anong nangyayari sa iyo at present. No? Nasaan ka na ngayon? Tingnan mo yung dati. Eto, ganito. May picture ba kayo ng 20 years ago? Tingnan niyo yung mga itsura natin. Tingnan yung mga itsura natin 20 years ago. And then tingnan natin yung pictures natin ngayon. No? For sure, ako, 20 years ago, hindi ganito ako katama. Hindi ganito yung tsura ko. No? Mukha akong buti 20 years ago. No? Kumbaga, parang pag nakita nyo, mas gusto ko yata yung tsura mo ngayon. Mas ayos ang damit mo. No? Mas ayos ka magsalita. No? Kaysa 20 years ago. Di ba ba? Dito po, sabi ni Joshua sa Joshua 24:13, basahin nga po natin. Ready? Begin. So, okay, thank you. So, ito ang sinabi ni Joshua. Tingnan nyo ang sitwasyon nyo ngayon. Ha? I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build. No? Binigyan ko kayo ng lupain, no? Na hindi naman kayo ang nagtrabaho dyan. No? Mga syudad, no? Na hindi naman kayo ang nagtayo. And then, ang sabi pa dyan, eat from the vineyards and olive groves that you did not plant. So imagine, itong mga blessings na ito na binigay sa kanila ng Panginoon. At present, no? Yan ang sitwasyon niyo, yung status ninyo. Hindi kayo mahirap. Ha? At present, hindi kayo kawawa. Di ba? Hindi kayo nakakaawa. At hindi kayo pwedeng magsisi dahil sinunod niyo ang Panginoon. Dahil sa pagsunod niyo sa Panginoon, ganito ang mangyayari. Di ba? Ito para sa mga ganito. Sa Genesis chapter 32 verses 9 and 10. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Then Jacob prayed, O God of my father Abraham, God of my father Isaac, Lord, you said to me, go back to your country and your relatives, and I will make you prosper. I am anointed with all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I have only been staff when it was his children, and now I will become one. Tingnan niyo yung red, highlighted. Nung dumaan ako dito sa Jordan River, tungkod lang ang dala ko. Nung lumaya siya, dahil papatayin siya ni Esau, niloko niya yung kanyang tatay. Tungkod lang ang dala niya. Imagine that, no? Kumbaga ay sa panahon natin ngayon, siguro isang bag lang dala natin.
Pero sa pagbalik ko sa aking bayan, sabi niya, I became two camps. No? Ibig sabihin, dalawang grupo na ako, ang dami na. Ang dami ko na. No? Ang dami ko nang dala. Alam niyo po, 20 years ago, not 20 years ago, but 30 years ago, pagka lumilipat ako ng bahay, ang dala ko ay isang bag at saka isang karton lang na hope. Sigarilyo. Yung mga isang bag, lahat na ng damit ko, yung isang kahon ay ng mga books ko. Yun lang, basta lumilipat ako doon. Lumipat ako sa Bicol, lumipat ako sa Los Baños, yun lang ang dala ko. Pero alam nyo ngayon, no? Kung lilipat kami, ngayon na may asawa ko, may anak ko. Pag naglipat kami, kailangan siguro 2 truck. No? Kasi ang dami na namin nabili. No? At alam nyo, pagka titingnan nyo yung aming closet, yung aming mga cabinets, ang daming damit. No? Sa daming damit, minsan, ano kaya susuotin? No? Minsan paulit-ulit na. Kasi yung iba, no? Sawa na ako. Di ba? Ang dami ng damit. Sapatos, ang dami rin sapatos. Di ba? Ano ibig sabihin? Sa nakalipas na 30 taon, hindi ako pinaghirap ng Diyos. Hindi ako kinawawa. Nag-decide ako 30 years ago to follow the Lord. At hindi ako namalimos. Walang ano tawag dito, magsasabi sa inyo, walang mag-text sa inyo na, yan si Pastor Eleno, na malimos yan sa akin. Niloko niyan ako sa pera. Hindi. Because God provided everything and anything that I need. Ganun din po mangyayari sa atin mga kapatid. If we respond to this challenge, to choose the Lord sa ating pong paglilingkod. Ang Panginoon na hindi magsasawa at hindi mauubusan ng blessings. Kaya nasabi ko sa prayer ko kanina, binibless ng Panginoon ang obedience. Pinagpapala pa rin ng Panginoon. Sapagkat yan ang inuutos niya sa atin. At yan ang paulit-ulit niya na inuutos sa mga Israelites. You obey me. Don't forget my law. Don't forget my word. Okay? Sabi ni Jacob, nung tumuwid ako dito, tungkol lang ang dalawa. Pero pagbalik ko, dahil wala ako. I'm sure hindi lang ako makapagpatutunan. Kayo din. If you look back, and if you look at your present situation, if you look around, diba? Nasasabi ninyo, I am blessed. I am blessed beyond measure. Ika nga ng isang kanta. Diba? Amen? 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 Okay, so, yun po ang pangalawa. No? For us to choose the Lord, we have to look back, we have to look around, and then ang pangatlo, we have to look ahead. No? We need to look ahead. Tingnan mo, ano ang gagawin ng Panginoon. Sabi dito sa Joshua chapter 24, verse 20, basahin niya po natin. Ready? Begin. If you forsake the Lord, serve foreign gods, He will turn and bring us to serve you, and make an end after He has built you. So, ito yung mangyayari sa iyo if in the future, you forget the Lord. If in the future, you disobey Him. Lahat ng parusa, lahat ng disaster, you will experience. Imagine, sa kabila ng pagkabutihan ng Panginoon sa atin, parang, ano pong mararamdaman nyo sa kabila ng kabutihan mo sa isang tao? Pero, niloko pa rin. Anong dapat gawin sa mga tao nyo? Di ba? Pero mga kapatid, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Bago tayo parusahan ng Panginoon sa disobedience natin, bibigyan na tayo ng napakahabang chance
napakaraming chance para ayusin. At yung chance na yun, yung mahabang chance na yun, ay hindi kasing haba ng pasensya natin. Okay? Ang haba ng pasensya ng Panginoon ay hindi mo kayang sukatin. Kaya kung parusahan ka ng Panginoon, wala tayong karapatan magreklamo. Wala tayong karapatan na i-accuse ang God that He is unfair. Di ba? Na hindi tayo binigyan ng chance man lamang na ayusin. Na binigla tayo. Hindi. Bibigyan at bibigyan tayo ng chance para ayusin. Maybe this morning, itong naririnig nyo ngayon na mensahe is a reminder that God is giving you a chance. Di ba? Kung halimbawang nawawala na tayo o naliligaw na tayo ng landas, maybe God is calling us to come back. Okay. Di ba? So, yan po ang makikita natin dito, no, sa paalala. When we look ahead, no, ang paalala niya, in the future, pagka kinalimutan nyo, pagka nag-serve ulit kayo sa iba, masama ang mangyayari sa inyo. In fact, itong sinabi niya ito, naranasan na nila in the past. No? Nung sumamba sila sa Diyos-Diyosan, no? Yun nga, kaya sila umikot ng 40 years. Because of their disobedience. Because of their unbelief sa Panginoon. So tayo mga kapatid, when we look back, no? and when we look around, blinas tayo ng Panginoon. So ano kaya ang nag-aabang sa atin sa future? No? Kung napatunayan na natin ang Panginoon ay mabuti pagkasinusunod natin, napatunayan natin ang Panginoon na nagpapala siya, no? When we obey Him. So in the near future, no? Marami tayong mga pagsubok pa na makakasalubong. Marami pang mga hamon tayo na makikita. So, do you think yung past at yung present ay pagdududahan pa natin ng Panginoon pagdating natin sa future? Paano ako? Ngayon 2024, matatapos na. Di ba? Almost 2 months na lang, mga kapatid. Pero yung ginawa sa atin ng Panginoon from January hanggang sa oras na ito, if you will look back, and you will look today, do you think matatakot ka pang harapin ang 2024? Diba? Hindi ka pinabayaan ng Panginoon, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya hindi tayo papabayaan ng Panginoon sa 2024. At may experience natin ang mas madaming blessing, mas maraming victories. We will obey Him. Okay? Katulad ng ginawa ni Joshua. Okay? Then, ang pangalawa, hindi lamang the challenge, but the courage to serve the Lord as a family. No? Hindi lamang yung challenge, no, to serve the Lord as a family, but the courage to serve the Lord as a family. Mga kapatid, gusto kong makita natin dito na yung role nga ng parents na dapat hindi lamang ikaw, hindi mo lang iniisip na ako lang ang magsaserve. Ayaw nyo sumama sa akin, bahala na kayo, basta ako magsaserve. Hindi po. Dapat ang goal natin, makisama natin lahat. Kung sabihin man natin na ayoko munang i-reach out ang aking mga kapitbahay, gusto kong i-reach out muna aking lahat ng mga relatives. That's right. Yan po ay tama. Kung yan ang inyong goal, no, i-reach out muna yung inyong loved ones. Yan po ang makikita natin dito. At gusto ko pong makita dito that you need a whole lot of courage to do that. Diba? Kailangan malakas ang loob mo. Dapat hindi mahina. Alam niyo kung bakit? Kasi kung merong nakakakilala sa atin, diba? Yung mga weaknesses natin, yung mga kalokohan natin, yun yung ating yung family. Diba? May nagsabi naman sa inyo na, talagang nagpipreach ka na ngayon, ha? Dati, yung nambubuko ba? Binubuko ko ba? Dati, kung
Anong tawag dito? Dati, hindi ka pa marunong magsuot ng damit. Diba? Nakakaya yung mga ganun. No? Or dati, patayin-tahimik ka lang. Or dati, ganito ang ginagawa ko. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, walang propeta na kinilala sa kanilang sariling bayan. Kasi hindi sila makapaniwala. No? Na yung isang anak ng karpintero ay magiging parang ganun ka-popular. No? At ganun ka-powerful ang word. No? Nagpapatawad ng kasalanan. You need courage to bring your family to serve the Lord. Or in serving the Lord. Si Joshua, ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. At alam niyo, ang kalakaran nung panahon na yun, people are serving other gods. Yun ang tradisyon. No? Yun ang doon sanay na sanay ang mga Israelites to serve other gods. But for you to decide not to serve that God or those gods and to serve this God, kailangan ng courage. Di ba? Parang kung hindi mo na ginagawa yung katulad ng ginagawa natin, di ba? Hindi ka na pumupunta doon sa lugar na dating pinupuntahan natin. Sige nga, tingnan natin kung baka ilang buwan. Ano na? Pagka na-experience mo na yung mga hardships dyan, baka mag-quit ka na. Ganun pa naman tayo, di ba? Kaya nga, niingas-hugod tayo eh. Ang galing natin sa simula. Tapos, nung ma-realize natin na, ang hirap pala. Ang hirap pala. Alam niyo kung bakit ayaw akong pagpastorin ng parents ko? Sapagkat yung mga kapatid ko na, pang-pito. So yung panganay hanggang sa pang-anim, nang nag-college sila, nag-shift sila sa Maynila. Ano? At alam niyo yung magpaaral sa college na ikaw ay taga-probinsya, hindi biro yun. Hindi madali yun. Tapos biglang mag-shift. Yung isa kong kapatid, nakatatlong shift. Kaya sabi sa akin ng nanay ko, huwag kang magpastor kasi baka pag nahirapan ka, ay lumabas ka. No? Baka pagka nahirapan ka, ay mag-quit ka na, magpalit ka din ng course. Hindi ko naman masisisi ang parents ko. Kasi ganoon na nangyari sa mga kapatid ko. Pero, pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Lord, ito ang fear ko at saka fear ng parents ko. Baka rin nga, baka pagka nahirapan nga ako, ay mag-quit ako. Kaya sinigurado ng Panginoon sa akin na tinatawag niya. Kaya yung sinabi ko sa nanay. Sabi ko, Nay, pag pumasok ako dyan sa Bible School, sisiguraduhin ko, papangako ko, na lalabas lang ako pagkahawak ko ng diploma. Kasi pag pinilit mo ako na ibang course ang kunin ko, mangyayari yung kinakatakutan mo. Mangyayari yung kinakatakutan natin. Baka mag-shift din. Kaya doon na-convince yung nanay ko. Na, sige, yan ang kalooban sa inyo, Panginoon. And true enough, no? Pagka alam mo na yung ginagawa mo kalooban ng Panginoon, no? Hindi ibig sabihin madali siya, no? Mahirap at nakaka-discourage minsan. Pero ang na-realize ko, the Lord will be with you. You just need to be courageous, mga kapatid. To say, this is what God wants me to do. And where God wants me to do. Diba? Ilan sa atin, no? Sa mga friends natin, sa family natin, sa mga loved ones natin na nagsabi, ito ang gusto ng Diyos sa akin. Ito ang gagawin. Kahit against it. Si Joshua, he was so courageous. Ang kaugalian at ang practice ng maraming tao that time is to worship many gods. Pero nandiyan si Joshua. At hindi lang siya, kundi yung family na. We will serve the Lord. Kayo, bahala kayo kung yan ang inyong yan ang inyong choice. But as for me and my house,
we will serve. Okay? Then, sabi pa dito sa Joshua chapter 24, 14, 15, sabi dyan, throw away the gods of your ancestors, worship beyond the river, and in Egypt, and serve the Lord. But, sabi niya dito, if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day. Na-appreciate ko po dito sa verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day. Na-appreciate ko dyan, walang pilitan. Diba? It's up to you. Walang pilitan. Nasabi niya, mamili kayo. Diba? Pero as for me and my house. And it takes courage, mga kapatid, to do this. To make a stand. No? You need to be courageous. At hindi lang kailangan mo ng courage for yourself, but to bring your family in God's service, kailangan mo ng malaking mas malaking lakas ng loob. Di mo ba? Mga kapatid, ngayong umaga, sa mga wala pang family dito, sana itanan niyo yun na sa isip niyo. Na, pagka nakabuo ko ng family, we will serve the Lord. Igagayad ko, tuturuan ko ang buong household ko na maglingkod sa Panginoon. May isang family na pag Sunday, bawal magstay sa bahay kung sino man. Kasi ilalak nila yung bahay. Kung ayaw mo sumama sa church, dito ka sa labas. Basta ang requirement niya, pagdating ng Sunday, nakalak ang bahay, walang tao dapat sa bahay, sa loob ng bahay. Dapat lahat pupunta sa church. Pero pagka ayaw mo, doon ka mag-stay. Kaya lahat ng, kahit bisita nila, ay nadadala nila sa church. Kamag-anak, nobyanan, manugang. Pagdating ng Sunday, sabi nila, nakalak itong bahay namin, bawal ang tao sa loob, pupunta tayo sa church. It takes courage to do that. Di ba? It takes courage to impose to your children, to your parents, we need to go to church. I remember, nung ako po ay high school, sabi ng tatay ko, bakit ka ba punta sa church? No? Diyan malakas ang ang benta, may pwesto kami sa palengke pagka Sunday. Kasi nagpupuntahan yung mga taga-bukid, taga-bundok. Pag Sunday, namimili, ang dami. At sabi ko naalala ko, sabi ko sa tatay at nanay ko, wag po tayo magtrabaho pagka Sunday. Magpunta po tayo sa church. Nasabi ng tatay ko, bakit may babagsak bang saksakong bigas sa harapan mo pag nagsimba ka? Sabi ng nanay ko sa akin, sayang ang benta pagka Sunday. Kasi ang dami talaga. Pero one time, na-convince ko yung nanay ko. Nagsara siya. Nagkwento ko na yata yung sa inyo. Nagsara siya ng tindahan. Pagdating ng Monday, yung kinita niya yung dapat kikitahin niya ng buong 1 week, kinita niya ng Monday. Kaya simula nung nagsara siya ng tindahan. Sabi ko, totoo nga yung sinabi ba? It takes courage to say that. Di ba? To your family. Pero ngayon mga kapatid, sa mga hindi pa nga, kumbaga, mga nagpaplano pa lang, planuhin nyo na, huwag nyo isipin na, saka na lang, pastor, pagka may boyfriend na ako, may girlfriend na ako. Or hindi na ako pwede, pastor, matatanda na yung mga anak ko. Di ba? Mga kapatid, si Joshua, he is 110 years old. May tatanda pa ba sa kanya dito? But still, his decision is, I will serve the Lord, me and my family. So, walang huli, no? Walang una sa Panginoon. No? Basta manindigan ka. No? When you need to be courageous para mangyari po ito. Okay? So, yun po ang makikita natin na pangalawa na nilalaman ng commitment, po, yung statement ni Joshua. At ang pangatlo at ang panghuli, the commitment niya. No? Hindi lamang the challenge, hindi lamang the courage, but the commitment to serve the Lord as a family. Ang kahulugan ng commitment ay a pledge to do no matter what. Or a promise
to do no matter what. Isang pangako na tutuparin mo, gagawin mo kahit anong mangyari. No, kahit na harangan ka, kahit na napakaraming obstacles, hindrances, no, kahit na maraming oppositions, no. Yan ang commitment. At yan ang sinabi po ni Joshua. No, sabi niya, "But as for me and my household, we will serve the Lord." Ang ibig sabihin niya, as long as I am alive, we will serve. Yun po ang ibig sabihin itong talatang ito. Kung titignan ko natin sa original na pagkakasulat. As long as I am alive, we will serve. Mga kapatid, ngayong umaga, I'm sure marami na kayong mga pinangako sa Panginoon. Marami na tayong mga pinangako sa Panginoon. May expiration ba? 3 months lang. No? Or 1 year? No? Or ba? 30 years na ako sa Panginoon. Siguro pwede na ako mag-retire. Diba? May mga ganun minsan tayong thinking. Si Joshua, he is 110 years old. But still, ito pa rin ang sabi niya. As for me and my house, we will serve you. Mga kapatid, sana tayong lahat tayo tatanda. Diba? Nauna lang kami ni Tatay Lee sa inyo. But, ito po, mga kapatid, nawa, itanim natin sa puso isipan natin. No? Maging desisyon natin, mga kapatid, sa buhay natin. Ngayon pa lang, let us decide to serve them. Hanggang buhay tayo. Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sumunod tayo. At sana, hindi lang tayo, no, kundi isama natin ang ating mga pamilya. Okay? Sabi sa Joshua 24:16, "Then the people answered, Far be it for us to forsake the Lord, to serve other gods." And then sabi pa sa Joshua 24:21, inulit nila, "But the people said to Joshua, No, we will serve the Lord." Mga kapatid, ito po ang napansin ko dito sa mga talata. When you decide to serve the Lord as a family, makaka-influensya kayo ng iba. Other people will want to serve the Lord also. At itong mga kausap niya ito ay mga sanay sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Okay? Pero because Joshua made a stand, siya ay nanindigan, ang sabi nila, we will also serve them. In fact, dito sa verse 21, dini-discourage na niya. Sabi niya, hindi nyo kayang paglingkuran ng Panginoon. Matitigas ang mga ulo nyo. Pero ang sabi ng mga tao, no, we will serve the Lord. Dahil sa statement ni Joshua na, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi niya, we also will serve the Lord. Ngayong umaga mga kapatid, who knows kung sino ang may influensya niyo once you decide, diba, to serve the Lord. Baka yung kaklase mo na nagdududa sa Diyos, no? Baka yung office mates mo, kapitbahay mo, no? Or kamag-anak mo na may duda sa Panginoon. Baka pag nakita niya yung buhay mo, pagka nakita niya, naninindigan ka, kahit anong mangyari. Pag nakita niya yung commitment mo, mga kapatid, they will also decide to serve you. Diba? At lalo na pag nakita niya kung yung buong family is serving you, they will realize mas maigi na, mas tama, at mas dapat na paglingkuran ang Panginoon. Sabi sa Joshua chapter 24 verse 31, basahin niyo po natin. Ready? Begin. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had experienced everything the Lord had done for Israel. Elders who outlived him. Ang ibig sabihin, no? Yung mga nabuhay, pagkatapos niyang mamatay, no? Yung mga nabuhay pa, they serve the Lord.
So, anong punto ko? Kahit na wala ka na sa mundong ito, napakaganda na yan ang legacy na iiwan mo. Di ba? Minsan, masyado tayong concerned sa mga legacy. Sana, ang iwanan ko, ang iwanan ko na pamana, ay ako ay mabait, o ako ay masipag, di ba? Ako ay tapat. Hindi kaya mas magandang legacy ay this person is a person who served the Lord. Naglilingkod sa Lord. Sa aking iyan ang legacy na gusto kong iwan sa aking anak. Kung halimbawa kunin na akong Panginoon. Yun ang gusto kong matatak sa isip niya. That my dad served the Lord. Diba? At napakaganda rin kung yan ang inyong iiwan. Sometimes, sasabi ng iba, magandang iwan yung education. Tama yun. Maganda yun. Pero sa aking palagay, wala nang hihigit pa. If your legacy is you're a person who served the Lord. Hanggang sa kulit na. Hanggang sa kulit na. Di ba? So, ito po ang legacy na iniwan ni Joshua. At pagka nag-decision ka to serve the Lord, together with your family, kahit wala ka na sa mundong ito, yun pa rin ang maalala at yun pa rin ang gagawin naman. They will keep on serving. Mga kapatid, pag kinuha ba tayo ng Panginoon, ano kaya iiwanan natin? Ngayong umaga, let's fix our yung magiging legacy na. And the best legacy that we can give, that we can leave behind, ay legacy of serving the Lord. Hindi lamang tayo, but as a family. Pagka pinagtanong mo yung apelyido niya o yung pamilya niya, ang sasabihin niya, yung family niya, they serve the Lord. Okay? Mga kapatid, ngayong umaga, sa buhay po natin, marami tayong daan na mararating. Marami tayong mapupuntahan. Maraming mga agaw ng ating atensyon. Maraming gusto ng mga tao na iligaw tayo. And even ourselves. May times na parang gusto natin na yung sarili ko naman. Pero mga kapatid, kung gusto po natin na maging matatag, maging matibay ang ating family, lagi natin piliin yung God's will and God's will. Doon tayo lagi mag-exit. Doon lagi tayo pumunta. At ito po ang sinisigurado ni Joshua at ng salita ng Diyos. Makakarating kayo sa purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Malapit nang dumating ang Panginoon, mga kapatid. At ang isa sa mga tanda ng kanyang pagbabalik ay magkakaproblema ang family. Magkakawat-akwat ang family. Nawa hindi tayo kasama. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng instruction. How to maintain and how to save our family. Ang gagawin lang natin, let us serve the Lord as a family. Tayo pinagalaman. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat po sapagkat ito ay relevant kahit anong panahon. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami pinabayaan na kami ang mag-isip, kami ang magtrabaho kung paano aayusin ang aming family. Salamat po sa binigyan mo kami ng mga instructions. I pray, Lord, na tulungan mo kami na maging masunurin sa inyo. Sapagkat yun lamang ang tanging paraan na inyong ibinigay sa amin para mag-improve ang amin po mga relationships, especially ang aming family. Kaya Panginoon, itong isang buwan na pinag-usapan namin ng family, about family, gawa Panginoon, unti-unti sa pamagitan ng inyong biyaya na maging maayos po ang aming po mga families. And I pray, Lord, sa CGBC Satellite, na lahat ng pamilya dito will serve you hanggang sa muling pagbabalik, hanggang sa kami. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.